Sagutin po natin si brother, ang sabi niya, Jerusalem lang ang tunay na iglesia, hindi ang Roma. Mas pagano yan, hindi na sa Diyos. Pagano yan. Brother, hindi porket sa Jerusalem nagsimula ang church ay hindi na pwedeng mapunta ito sa Roma. Iyan nga po ang layunin ng ating Panginoong Hesus na ang mga pagano sa Roma ay makarinig din ng Ebanghelyo. Basahin natin sa Biblia. Mga Gawa chapter 23 verse 11, nang sumunod na gabi lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ka nagpatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpapatotoo sa Roma. Malinaw na si Jesus mismo ang nag-utos kay Apostol Pablo na magpatotoo sa Roma. Kung ang Roma ay lugar na dapat talikuran dahil pagano, bakit doon pa niya ipinadala ang kanyang apostol? At hindi lang yon. Mga Gawa chapter 1 verse 8, sinabi ni Jesus dito, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hodea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang plano ng Diyos ay hindi manatili lamang sa Jerusalem o sa isang lugar lamang, kundi ipalaganap ito sa buong mundo. Kaya nga ang simbahan ay pinangalan ng Catholic Church. Catholic is from Greek word Catholicos na ang ibig sabihin ay universal o para sa lahat ng bansa. At narinig niyo na po ba ang kwento ng isang Roman centurion kung saan ang ating Panginoong Hesus mismo ay lubos na humanga dahil sa kanyang pananampalataya? Ang kanyang kwento ay matatagpuan sa Matthew chapter 8 verse 5 to 13. Nang pumasok si Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang Roman centurion. Isa siyang opisyal ng hukbong Romano. Nakiusap siya kay Jesus para sa kanyang aliping may lubhang karamdaman. Basahin natin. Pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang senturyon na nakikiusap sa kanya at nagsasabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubhas siyang nahihirapan. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo sa aking bahay, ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng otoridad na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka, at siya ay humahayo. At sa iba naman, halika, at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ginagawa nga niya. Ibig sabihin, naniniwala ang Roman centurion sa kapangyarihan ng salita ni Jesus. Naniniwala siya na kahit hindi man puntahan ni Jesus ng personal ang kanyang alipin, basta't sabihin niya lamang na ito ay gagaling, ito nga ay mangyayari. Nakikita nyo ba ang pananampalataya ng isang Romano? Nakikita nyo ba kung gaano kalaki ang kanyang tiwala sa mga salita ni Jesus? At alam nyo ba kung ano ang tugon ni Jesus? Basahin natin sa verse 10. Nang marinig ito ni Jesus ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Pansinin nyo, ang pinuri ni Jesus ay isang Romano, isang hintil, hindi taga Jerusalem. Pinuri niya dahil sa napakadakilang tiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sa verse 11, basahin natin. Sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapahayag ni Jesus na ang kanyang kaharian at ang kanyang simbahan ay hindi para lamang sa Jerusalem o sa bansang Israel. Marami pang manggagaling sa iba't ibang bansa upang maging bahagi ng bayan ng Diyos. Kaya hindi nakapagtataka na ipinadala ni Jesus si Pablo sa Roma. At hindi rin nakapagtataka na kalaunan ay nakarating doon ang mga apostol at lumaganap nga ang ebanghelyo sa buong Roman Empire. Ang pagiging pagano ng isang lugar ay hindi hadlang sa Diyos. Sa halip, yan mismo ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang kanyang mga lingkod roon upang dalhin ang liwanag ng ebanghelyo. Ang misyon ni Kristo ay dalhin ang ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa iba't ibang panig ng mundo. At ang Roma ay isa sa pinakamahalagang lugar na naabot ng misyong iyon, ayon mismo sa utos ng ating Panginoong Hesukristo.